Gabi sa tanan. Yes, Kong. 5 po kayo na bumoto ng no para po ipasuspende si Congressman Barzaga. Bakit po no ang inyong boto, Congressman? Unang-una, binigay lang sa amin yung committee report sa hapon at si Congressman Barzaga lang ang kasama sa report ng Ethics Committee. Alam naman po natin napakaraming ibang mga kongresista sangkot ngayon sa mga maanomalyang mga proyekto sa DPWH. At actually, nabanggit ko sa aking explanation of vote, nakakahiya na maging miyembro ng Kongreso na mas inuuna pa natin ang Ethics Committee hearing tungkol sa mga social media posts kaysa sa pagpapanagot sa korupsyon sa gobyerno. Pero napansin namin, Kong, na for the longest time, parang ngayon lang dumami ang tao sa plenary. Kaya nga po ako din na lungkot dahil sa karaniwang araw sa Kongreso, kokonti lang ang attendance. Pero dahil ang requirement para masuspindi ang isang miyembro ay two-thirds of all members voting, dapat pina-attend talaga ng Kongreso ang mga miyembro. Kaya since the approval of the budget on October 13, ngayong araw ang pinakamataas ang attendance sa Kongreso na nagsasalamin na tila napaka-importante na masuspendi si Congressman Barzaga, which shows, I think, misprioritization of the current Congress. Opo, Kong, kasama po ba si Congressman Barzaga doon sa mga nakikita, naririnig po ninyo na posibleng ipatawag, paimbestigahan, kaugnay po sa issue ng pagnanakaw ng pera ng bayan sa flood control Yung projects? apong aligasyon tungkol sa korupsyon dito. Kaya ang sinasabi ko kanina, Hmm. dapat yung mga kasamahan natin na hindi lang nagkakataon na sangkot sa korupsyon, pero mismo sa Kongreso, ang pinag-uusapan ay paano makabili ng budget, paano lutuin mga bidding, nag-aalok ng mga insertions sa kanilang mga distrito. Dapat yung mga kasamahan natin na mga yon ang inuuna ng Ethics Committee. At hindi po ang mga katulad ni Congressman Barzaga na hindi naman po tungkol sa korupsyon, kung hindi lang mga social media posts ang akusasyon. Ang isa sa mga nabanggit ko nga nga ay isang kasamahan ko mula sa Batangas na meron nga tayong mga inilabas na ebidensya na bumili ng pondo sa DPWH pati na rin po sa Kongreso at andun siya kanina sa floor para bumoto para isuspendi si Congressman Barzaga. Kaya very ironic sa akin na sila pa na may allegations of corruption ang bumoto pa para isuspindi si Congressman Barzaga. Opo, Kong, anong pong masasabi niyo doon sa grounds ng Ethics Committee? Quote-unquote, disorderly behavior daw ang pinapakita ni Congressman Barzaga. Sir. I think it's the first time that something like this was decided by the House. Medyo unprecedented din siya at baka magiging president din na pag meron sinasabi ang isang miyembro na hindi sang-ayon sa gusto ng mayorya, pwede na nilang gamitin yan bilang basehan na isuspinde sila. Opo, anong tingin niyo dito, Kong? Ito ba'y magbibigay ng chilling effect para po sa mga kongresista pa na nagbabalak na magpahayag ng kanila pong sariling saloobin kaugnay po sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan? Baka yun po yung intensyon, pero hindi yan po yung mangyayari dahil nung ako po ay nasa plenaryo kanina, tinatanong ko ang aking mga kasamahan at lahat po sila actually nahihiya na ang kanilang boto laban sa pagiging kongresista ni Congressman Barzaga ay magiging on the record at medyo pag-uwi nila sa kanilang mga distrito siguro mahihirapan din silang ipaliwanag sa kanilang mga constituents bakit ito pa ang inuna ng Kongreso ngayong araw. At ang resulta po nito ay mauubusan na rin ng political capital ang Kongreso para makapagpasa ng iba pang mga mas importanteng bagay. Kaya dahil inuubos ng ating Kongreso ang ating kapital para sa mga hindi naman dapat i-prioritize na mga bagay, mas mawiweaken ang grip, I think, ng Kongreso sa mga miyembro. Kong, nandiyan po kayo ng panahon ni former Speaker Martin Romualdez ngayon kay Speaker Bogie D. Kamusta ang atmosphere, sir? The same pa rin po ba when it comes to turingan po ng mga kongresista and the working atmosphere po sa buong HREP? Unang-una po, ang karaniwang araw, konti lang po ang mga nag-attend sa plenaryo. Pero ang isa din sa sinabi sa akin ng mga mas veteranong mga miyembro ay ngayon nga ang
isa sa mga mas lalong mababang attendance at konti lang ang tinatalakay sa floor. Dahil ang preoccupation ng maraming mga miyembro sa Kongreso ngayon ay wag sila sanang madawit sa mga flood control investigations. Ang sabi nga po ng Ombudsman ay 10% ng Kongreso ay iniimbestigahan ngayon. At baka ang kinakatakutan ng ibang mga miyembro ay pagkakanta ang 10% na yan, baka almost 100% sa mga members ay in some way ma-implicate sa mga flood control controversies. Kaya ang nakakalungkot dito, anuman ang inyong pananaw sa mga political issues, all of us can agree na hindi nakakatulong sa bansa na meron tayong Congress na hindi nakaka-function. Wala tayong mga major landmark bills siguro na maipapasa sa mga susunod na mga buwan o baka sa buong Kongreso. Dahil ang nasa isip ng maraming mga kongresista ay hindi ang paggagawa ng mga batas, kung hindi sana wag lang silang makasuhan. Nako, baka na naman sa impeachment, mabubuhay na naman ng HREP, Kong. February po yung deadline, yung opening na naman ng timeline para po sa impeachment laban kay VP Sara. Sa tingin ko po, hindi nila kaya yan dahil parang inuubusan nila ang kanilang pakiusap para sa mga hindi ma-understand na mga bagay tulad ng suspension ni Congressman Barzaga. I think that over time, talagang mawiweaken talaga ang grip ng House sa mga miyembro dahil it seems like they're not picking their battles. They're going after issues that are very unpopular with the public. Opo, bago lang upo ulit si partner Admar, Kong, hindi naman po tayo nagkakalayo ng edad, pero napansin ko kanina sa 5 bumoto ng no, halos kabataan po ng mga congressman. Ikaw, si Eli San Fernando, si Congressman Paulo Marcoleta, ang 5 po, isa kabilang sa 5 na bumoto against dito. At ang sangkot, no, ang nasasakdal, kapwa kabataang congressman din, Congressman Barzaga, sir. Tama po 'yun, pero marami din pong mga kabataan na bumoto para isuspende si Congressman Barzaga. Mm-hmm. So, parang tabla lang, Kong. Well, nakakalungkot po na 5 lang po ang bumoto against the suspension, pero I think when they see the public is angry with the result of the vote, then magdadalawang isip nga ang mga miyembro ng Kongreso sa mga susunod na mga boto pag ipapaboto sa mga miyembro ang isang unpopular na desisyon. Congressman, magandang gabi, si Admar po ito. Sir, ito pong naging mga pahayag ni Congressman Barzaga po, hindi po ba ito kumbaga parang karapatan din niya bilang Pilipino, kalayaan sa pamamahayag at naging balat sibuyas lang yung iba dyan po sa mga kasamahan ninyo sa Kamara po, Congressman? Opo, at yun din ang sinabi ko noon nung tinanong ako tungkol sa aking opinion kay Congressman Barzaga na may kasabihan po si Voltaire na I may not agree with what you say but I will defend to my death your right to say it, na ang free speech ay napaka-importante at baka kaya din importante na isuspend si Congressman Barzaga para magkaroon ng, sinabi nyo kanina, chilling effect sa mga may gusto ng free speech. Pero I think history will prove naman na we are on the right side of advocating for free speech kasi ang mga mamamayan naman ay may critical thinking to determine that it's really ridiculous to suspend someone over a social media post, especially in light of much more serious issues. Opo, at siya din po ay binoto ng taong bayan ng kanyang mga kadistrito. Hindi rin po ba ito parang pagtatanggal sa kanila ng boses din na dyan na napaka lang naman itong issue naman na pag-uusapan with Congressman Kiko Barzaga, ito din naman yung sentro ng diskusyon ngayon lalo na sa social media ng taong bayan, Congressman. Hindi lang siya sinusuportahan ng Dasmariñas, sinusuportahan siya ng buong bansa. I think masasabi natin na mas popular si Congressman Barzaga kaysa sa Kongreso. Kaya ang isang dahilan na sinasabi ng iba na dapat siyang isuspende ay ironic. Ang sinasabi po nila ay sinisira daw niya ang imahe ng Kongreso. Ang masasabi ko naman po ay ang korupsyon at ang mga aligasyon ng pagnanakaw ang sumisira sa imahe ng Kongreso, at pag sinisingle out si Congressman Barzaga, lalong sumasama ang imahe ng Kongreso. Opo. Ang tawag din po sa inyo sa Tagalog, mambabatas, sa Bisaya, magbabalaod.
Kumbaga ang priority po ninyo is magpatupad po ng batas. Pero kapansin-pansin doon sa mga video, 'di ba? Mahilig mag-post ng video si Congressman Barzaga during sa budget deliberation. Napuna nga niya na talagang halos bakante. Maraming absent dito po sa mga kongresista pagdating po sa pagpapanukala ng batas. Kagaya po dito, mahalaga po ito, budget, no? Dahil sa kahit na ang dami-daming mga nagbubusisi sa budget, meron pa rin mga nakakalusot po na mga kaya nga na nagkakaroon ng issue po sa corruption. Tapos, ito ba ay napansin nyo rin? First time ba, nabanggit nyo ito kanina na biglang dami yung bilang po ng mga kongresista. Ito ba ay pang ilan na pong ganyang klase ng attendance? Kasi matagal na pong tapos din yung inyong deliberasyon sa budget po, Congressman. Ito po ang pinakamataas na attendance mula sa pag-aproba ng budget noong October 13. So, kumbaga parang kasing bigat pala ng pagpapasa ng budget ang pagpapasuspende dito kay Congressman Leviste. Congressman Barzaga po, Congressman Leviste. Maaaring sabihin yan at maaaring sabihin din na ito din ay sumasalamin na wala nga masyadong ibang tinatalakay na mga batas ngayong nakaraang buwan na ito dahil nga distracted ang mga congressman sa kanilang mga sariling mga legal issues.